civilian na ako ngayon. Paano mo ma-intimidate? Yes, sir. Yes, sir. Wala Yes, namang sir. ganun, oo. Understand, sir. No, sir. No, sir. May isa na naman daw rigodon sa administrasyon. Bungit, lalayasan na ng siyam na gabinete, patay ka dihanyor! Meron umanong namumuong rigodon sa Palasyo de Polvoron at siyam na gabinete ang malalagas. Nako, kung ako gabinete ni Bungit, uunahan ko na itong hinayupak na ito at kakanta ko ng Careless Whisper, anak ng kagwang. Wala, kaysa naman ako yung magiging sacrificial lamb pagdating po sa pangungurakot, sa paglilima sa kaba ng bayan na sila ang may gawa. Tapos ituturo ho ako, uy, wag na, uy, unahan ko na kayong mga hinayupak kayo. Ito, General Pokes Barado, yung mga reporter ng One News at saka News 5, isa lang naman ho itong kumpanya na ito. Lalo na itong si Idlangaw. Nako, barado talagang animal. At ayon kay General Pukes, yung kasong rebellion di umano laban sa kanya ay hindi daw nag-prosper. Sedation na lang. Kaya pala nakapagpiyansa po si General Pukes po. At magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. At maraming salamat sa pahabol, Ma'am RJYC Vlog. Maraming salamat, ma'am. Talaga naman. Marami pong biyaya po kaming natanggap galing kay Ma'am RJYC Vlog. Mabuhay po kayo, ma'am. Happy New Year at maraming salamat po sa pakulay Sarah Hun Sang. Thank you so much po sa inyo. Mabuhay po tayong lahat. Ito, suportahan po natin ang Berada Aguila, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Lunes hanggang Biyernes po yan sa Berada Aguila YouTube channel. Pag-usapan po muna natin itong kung paano binara ni General Romeo Pukes itong mga anak ng Kuanggol na mga bias na mga media. Pero sa dulo, kumambyo na rin itong mga animal. Ito po. Ito ay interview ni General Pukes sa One News na talaga naman hindi po nagpatalo dito si General Pukes at nagkambyo din naman yung mga reporter kumalma. Tahimik ang mga hunghang. Okay, narito po. Can we just go back to what happened to you? Kayo po yung inaresto sa airport pag arrive nyo galing sa Thailand at kayo dinala kagad sa Campo Crame. Tama ho ba? Tama yun, dahil kinasuhan ako ng inciting to sedition at inciting to rebellion. Pero ang nag-prosper lang ng kaso ay yung inciting to sedition. Kaya ako'y nabigyan ng arrest warrant. So, sinerve nila yung arrest warrant dahil sa airport pagdating ko from abroad. Okay, ito yung malinaw kasi nga sa mainstream media, ang binabalita nila, rebellion at inciting to sedition ang kaso ni General Romeo Pukes. Kaya nga rin po ako nagtataka, ang rebellion kasi, alam ko walang piyansa yan eh. Pero inciting to sedition, may piyansa. So maliwanag na po ito, anak ng kagwang talaga itong mga mainstream media. Wala pong rebellion na kaso. So ang kaso lang po ay sedition, pa sobra-sobra talaga ang mga animal, no? So walang rebellion maliwanag po, hindi nagpo-prosper. Kinasuhan, pero hindi nagpo-prosper. Yung pagka-aresto dahil lang po sa inciting to sedition at galing sa bansang Thailand si General Romeo Pukes. Ang alam mo kasi akala ko galing Hong Kong. So galing bansang Thailand po ito. Maliwanag po yan mga bayad na media, walang rebellion, sedition lang. Okay, tuloy So what's the next step, sir? What is going to happen now? Yeah, okay. Of course, yun nga, nakapag-bail ako for my liberty. So, tuloy-tuloy pa rin kami kasi ang panawagan na ito panagutin at dapat may hustisya sa mga nasalanta ng bagyo, mga baha na yan. Dahil dito sa mga korupsyon nangyari sa ating bayan. Wala pa mga congressman, mga matataas na tao na panagot Kaya nga,
tuloy-tuloy pa rin kami sa aming panawagan, sa aming paghahayag ng aming sentimiento na dapat talagang mapanagot itong mga nagnakaw ng mga bilyon-bilyon na ng pera ng taong bayan. Yes, sir. Pero sir, I mean is what I mean is what's the next step now as far as the process of your case is involved? Yung case, okay, sorry. Yung case ay, of course, ang susunod na proseso dyan ay arraignment. So, may schedule na arraignment yan. Of course, babasahan ako ng charge sa akin whether ako ay magpiplead ng guilty or not guilty. Apo. Sir, ang allegation po again. Ito na ang na. Okay. Dito na po binara ni General Pocus itong si Ed Langaw. Alam naman natin itong mga reporter na ito, mga dilawan ito. So yung in-interview nila, supporter ni Tatay Digong, Bisaya rin pala itong si General Pocus sa pagkakaalam ko. So ito na ho yun. Pinag-uusapan yung kaso kung bakit siya na-aresto, ano pong kaso, ano yung dahilan kung bakit nakasuhan po siya ng inciting to sedition. O ito, mali-mali yung balita, kaya barado dito si Idlangaw. You, I understand from the prosecutors and from the government prosecutors, it's supposedly that you incited people into committing seditious acts. In particular, ang sasabi yata nila yung November rally. Ito na yun. I'm not certain kung ano. Hindi, Tatay na, ito mali na. yun, kasi ito nga doon sa mga ibang mainstream media, mali yun eh. Ang aking charge ay dito sa aking mga Facebook post. Okay. Sabi nilang seditious, hindi doon sa rally na yon. Okay? So, yun nga, sinasabi ng seditious yung mga statements ko, yung mga post ko sa Facebook ng CIDG. Pero I won't discuss this in detail dahil nasa korte na. Okay, maliwanag to mga kabisdak ha. Kasi nga tayo rin, nadaya rin tayo. Putang ina, na fake news din tayo dahil sa mga mainstream media eh. Kasi nung una, ang pag-aakala po ng karamihan, kaya kinasuhan si Romeo Pocus ng inciting to sedition. Sinama pa nga nila rebellion, anak ng kamote talaga tong mga bayad na mga mainstream media. So ngayon ito, yun din yung pag-aakala, putang ina, hindi talaga pag-aakala, pinapalabas po ng ni Ed Langaw, kasama yung mga mainstream media, na di umano nakasuhan dahil doon sa rally, yung November na rally. Yung sabay sa pagsabi ni ng Senator Amy na si Bungit ay bangag na bangag. No, hindi pala yan. Hindi pala yung rally. Yung kinuha na basihan ng CIDJ, nakasuhan ito ng sedition. Yung mga post sa social media, anak ng kamote naman talaga, oh. So ito at least maliwanag. Ito ay kagagawa ng mga bayad na mga mainstream media. At least ngayon malinaw. Ngayon ko lang din nalaman, ho. Kung hindi dahil sa content natin, kung hindi dahil dito sa ka-interview din kay Romeo Pocus, kung hindi niya binara itong si Ed Langaw, malamang ang nasa isip natin, kaya nakasuhan ng sedition dahil sa mga rally, hindi pala sa mga post sa social media. Pati yung ABS-CBN, biniraran po ni Romeo Pocus. O ito, basahin lang din ho natin. Ngayon lang to, kakapost lang din kanina. Sabi niya, ang kaso ko ay hindi tungkol sa speech ko sa November rally, kundi doon sa mga FB post ko. Mali, sadyang minali o tinitwist ng ABS-CBN. Hindi lang kasi ABS-CBN talaga ang nagpo-post ng ganun tungkol sa rally. Kundi ito kasama News 5, GMA, mga lahat ng mainstream media, pati itong One News. Yun yung pinapakalat nila. Siguro ang purpose niyan, para kung magtawag muli ng mga rally, ay hindi na po matatakot na yung mga tao pupunta at yung mga magsasalita, matatakot na maglabas ng kanilang hinanaing at pagkadismaya sa gobyernong ito. Marami. Kasi kung yung pagsasalita po ni General Pocus ang dahilan ng inciting to sedition, marami pong nagsasalita doon. Meron pang taga Ilocos na si mga Ilocano, yung taga Isabela pala,
si Harold Respicio, ang dami nagsasalita doon eh. O bakit si General Focus lang yung kinasuhan ng inciting to sedition? So ngayon, maliwanag, yung mga post sa social media ni General Focus, yung kinuha nilang basihan ng kasuhan ng inciting to sedition. Yung rebellion, wala na ho. At least maliwanag po tayo ngayon. Okay. Tuloy po, General Focus. Let's see, but we are confident na mapapanalo namin yung case nito. Our lawyers are very, very confident that we will win the case. Kasi sa amin, ako at saka mga lawyers ko, at ang grupo ng United People's Initiative, ay naniniwala na itong kasong ito ay isang pananakot, isang pangharas o panggigipit sa amin para hindi kami magpahayag ng mga sentimiento o yung mga magprotesta dyan sa mga matinding corruption na yan. Tama po kayo dyan, General Focus. Wala na pong iba. Kailang beses ko na rin po yan sinabi, no? Nag-post na rin ako sa FB, komentaryo natin sa Berada Aguila. Talagang ito po ay pananakot lamang. Ang purpose nito, ikaw na nagkikriticize ka sa gobyernong Marcos, pag magsabi ka, BBM resign. Pag magsabi ka, ikulong ang mga kurakot. Kung magsabi ka, ikulong si Baki, ikulong si Bangag, ikulong si Tambaloslos, kakasuhan ka ng inciting to sedition. Ganon ngayon yung pinapalabas nila na ginagawa nilang palabigasan at pananakot ng Palacio de Polvoron ay yung inciting to sedition na kaso. Tayo'y tinatakot dito. Hindi ho po pwedeng matakot tayo kasi putangina, wala pong kaso yung magsasabi ka BBM resign eh. Parte po yun ang tinatawag na freedom of expression at freedom of speech, Article 3. Nandyan po sa babaho ninyo. Kaya wag tayong matakot tuloy. Pero kasi sir, syempre, ang understanding namin, kaya kayo kinasuhan, dahil ang gusto niyo raw mangyari, mapabagsak yung current administration. Pakilinaw nga po yan. Especially... Ang tanga nyo kasi. Tingnan mo tong mga reporter, no? Ang kaya kinasuhan daw ng inciting to sedition, yun yung understanding nila. Yun din yung pinapakalat nila. Dahil gustong pabagsakin ng grupo ni General Focus yung gobyernong Marcos. Ay putya ka, hindi nga sila nagsasalita ng BBM resign eh. Maraming ang galito sa kanila na mga DDS. Putangin, bakit wala kayong BBM resign? Samantala kami, BBM resign. Tapos ngayon, ito yung pinangandakan ng mga mainstream media na bayad na di umano si General Focus ay kinasuhan ng inciting to sedition dahil po gustong pabagsakin ng gobyerno. Alam ko ho, ang gusto nilang pabagsakin ay yung mga kurakot sa gobyerno. Ay putang ina, hindi na kasalanan ni General Focus. Kung pati si Bungit ay kurakot, hindi kasama ka. Pero hindi yung sabi gobyerno pabagsakin, yung mga kurakot, ito, pakinggan natin, no? Ano po ba yung layunin nitong inyong grupo na United People's Initiative? Maling-mali yung term na pabagsakin ng gobyerno. Never na ginawa namin o gagawin namin yan. Kasi ang United People's Initiative ay isang advocacy group, a movement that is non-partisan, non-violent, and constitutional. Law-abiding ang aming paniniwalaan dyan. Kaya maling-mali yung sinasabi nila na kami ay pababagsakin ng gobyerno, naghihikayat na babagsakin o destabilize yung government. Hindi yun. Kami lamang ay nagpapahayag ng aming mga sentimiento at nagpuprotesta dahil dito sa matinding korupsyon na nangyayari sa ating bayan. Yun lamang. Pahiya ka, ma'am. Utang ng mga mainstream media, tindi ng understanding nila, pabagsakin daw eh. Actually, ako nga, nakasali rin ako doon sa Kongreso. I think sa Kongreso yung pinakaunang rally doon, United People's Initiative. Nandun ako noon eh. Nagko-cover ako noon, ulan pa. Ayan. Nagmamarcha pa. Grabe, ang haba ng nilakad nila. Nandun sila General Focus at nagsalita nga rin ako doon sa Kongreso. Pero wala naman po silang na pabagsakin. Yung sa Kongreso, galit sila kay Martin Romualdez, Saldico, mga buhaya. Pero yung sabi, ibagsak si Bungit, wala ho talaga akong narinig. Pati nga placard nila, walang BBM resign eh. Nag-iingat sila kasi nga yung Palacio de Polvoron, mga iyakin eh. Mga balat sibuyas, onion skin. Kaya nga dapat hindi po ito nagpolitika pa kayo, mga hinayupa kayo.
mangingiyak-ngiyak pala kayo kung binabatikos kayo. Alam mo, sa isang bansang demokrasya, ang administrasyon po, meron po talagang anti at pro. Balanse po yan, kaya nga demokrasya po tayo. Hindi po pwedeng lahat uuyon sa'yo. Lalo na itong takbo ni Bangag, anak ng kagwang, oy. Tuloy po. Ang ipinupunto nyo ay yung inyong sentiments against the anomalies, not against the administration. Tama. Ganun po? Correct. Of course, against the anomaly, against the corruption, of course, against the people in government who are running as this government. Ganun yun. Kasi sila yung namamahala sila yung mga leaders Kaya yun dyan sa mga Congress, of course, yung mga departments, of course, all the way to the President, sila yung nag-implement ng budget. Sila yung may responsibilidad dyan sa execution ng mga project na yan. Pero yung sinasabi po ninyo kanina, sir, na kaya kayo sinampahan ng kaso, kasi parang tinatakot lamang kayo. Sino po yung tinutukoy nyo dito na mananakot sa inyo at saka bakit? Hindi, yun nga. Kasi nga, ang target talaga dito ay hindi kami magprotesta. Tama. Diba? Hindi lamang ako actually ang target dyan. Yung mga ibang tao, yung mga ibang similarly situated, yung mga taong bayan ordinaryo na huwag na kayo magprotesta dyan dahil ganito mangyayari sa inyo. Kita nyo, mga general nakukulong, nadidetain, nakakasuhan. So parang ganon. Tinatakot ako, yung grupo namin. Saka of course, ini-intimidate yung mga ibang mga taong bayan para huwag na magprotesta. Okay. Yan ang pananaw namin dyan. Sagutin ko yung sinabi ng tinanong ng reporter ng One News. Ang sabi niya, bakit daw sila tinatakot at sino yung nananakot? Yun yung punto niya Unang-una, sino yung nananakot? Hindi yung gobyerno. Sino yung tinatakot? Sila, no? Yung gobyerno yung nananakot. Saka grupo ni General Pukis, hindi lang sa grupo ni General Pukis, pati sa mga Pilipino. Si IDG man nagkasumam O sinong nananakot? Ang gobyerno. O, sino yung leader ng gobyerno? Si Bangag. Anak ng kamote. Ang dami pa ninyong palusot-lusot mga reporter kayo. Alam nyo na po yan Siguro, yun yung dawi sila magtatanong para parang walang alam. Pero alam na po nila yan na ako sa akin maliwanag pa ho sa sikat ng araw na ang nananakot po dito kay General Pukis, ito si Bangag, itong Marcos admin. Yan po Pinipilit nila na pabagsakin daw ang gobyerno ng grupo ni General Pukis. Hindi nga Mga kawatan sa gobyerno, yun yung gustong pabagsakin. Ang gobyerno po, kasama tayo dyan, mga mamamayan. Ngayon, yung nakaupo sa gobyerno ay kurakot. Yan yung ating gustong papanagutin, accountability. Bawal ba mapanagot itong mga nakaupo sa gobyerno na kurakot? Kasi pag sumisigaw ka na dapat kayo managot, inciting to sedition na, hindi naman bawal Kasi kung ganun na lang ang sistema ng bayan natin, kawawa tayong mga Pilipino. Kung tatahimik-tahimik na lang tayo. Tuloy Yan ang pananaw namin dyan. And sino po yung tingin ninyo na nangunguna dito sa sinasabi po ninyong pananakot Si para Bungit. wag na kayong mag-ilos protesta? Of course, andyan yung Department of Defense, yung Armed Forces, andyan yung Security Department, all the way to the President. Presidente yan ang talagang dyan dahil policy yan Hindi naman mangyayari yan, mga ganyan, pagka walang basbas ang top leadership ng ating government. Tama ka dyan, General Pukis. Hindi naman gagalaw yan. Hindi naman kakasuhan yan si General Pukis kung hindi binasbasan ni Baki at ni Bangag. Wala na pong iba. Yan Kasi sila po ngayon yung nakaladkad sa paglilima sa kaba ng bayan. Wala nang paligoy-ligoy ka. Tama yung sinabi mo, General Pukis. Ayan, sinabi niya na si Bangag ang nananakot sa kanya. Wala naman pong iba Alam naman ako. Tuloy, General Pukis Sir, so just to be clear, sir, going by what you're saying, the case filed against you is with regard to your Facebook post, your social media post alone. Hindi po wala kinalaman dun sa November rallies where you were also speaking. Yes, that's correct.
Kaya mali yung sinasabi nila, ini-insist nila na dahil sa mga rally-rally na yan. Hindi. Doon sa Facebook post ko, na sa tingin nila ay, yun nga, seditious. Pero sir, on the other hand, I've also seen Teka lang, no? Putangin na, mag-iingat talaga tayo sa mga post natin, lalo na po tayo mga DDS. Kasi, lalo na sa Facebook, ang bilis kumalat pinapakalat ng mga trolls, kinukulayan. Alam nyo yung nakadagdag ng kaso diyan, yung mga reaksyon ng mga ensaymada bulagers. Yun nire-react ka nila, yung mga comment, pinapasama ka sa comment section. Yun yung nakadagdag. Tapos sinishare ng mga animal. Kaya dito po nadadali tayong mga DDS. Marami na pong kinasuhan ng inciting to sedition ng mga DDS vlogger. So ngayon, pinaka-recent ngayon, si General Pokis. Naputangin na, umantong pa sa arestuhan at pinusasan pa. Yan ang maliwanag dyan. Dahil sa post lamang, so walang kinalaman sa rally. So rally tayo, unli nito. Tuloy seen some video of you or clips of you shown on social media. I think it was one of the rallies. I'm not sure if it's November or September. Where you were addressing General Bronner and calling on him and other members of the military to withdraw support. Am I correct, sir? Was that what happened? That is correct. That's correct. But hindi kasama yan dito sa inciting to sedition na kaso. kinakaharap kong kaso ngayon. Pero yun namang request to withdraw support, paano maging inciting yun? I-request nga yun political opinion ko yun. Hindi ko naman sinabing, mag-armas kayo o huliin nyo, dakpin nyo ang Pangulo, mga ganon. It's just a withdrawal of support. Pwedeng paniwalaan yun, hindi. Walang force, walang intimidation, walang violence. So, paano mo sabing seditious yun o inciting yun? Hindi nga pinaniwalaan pinaliwala lang Yes, sir. I asked that kasi I understand also in 2006, there was a similar case involving calls to withdraw support from then President Gloria Arroyo na pinagmulan din ng kasong inciting to sedition. I'm not a lawyer, sir. Hindi ako abogado. So I will not presume to know any better. Yun lang. The argument then being raised was if military officers, whether retired or active duty, call on their colleagues to withdraw their support, it's a form of intimidation which falls under Article 142 of the Revised Penal Code, yung inciting to sedition, kasi it's use of force or intimidation or other illegal means. How can you intimidate an AFP with arms? How can you intimidate the chief of staff? Ako yung retired na, matagal. Civilian na ako ngayon. Paano mo ma-intimidate? Yes, sir. Yes, sir. Wala Yes, sir. naman Understand, sir. No, sir. Not you intimidating them. Certainly not you intimidating them. More of you inciting members of the military to withdraw support, thereby intimidating the sitting government. Wala namang gano'n kasi wala namang nakalagay sa batas na tawag dito, criminal offense yung asking somebody to withdraw support. Wala namang gano'n. O sir, So maliwanag pala kung ikaw pala na magsasabi ka na mag-withdraw na kayo ng suporta labang kay Bungit. Wala ka palang kaso doon, no? Wala ka palang nilalabag na batas dyan kung sinasabi mo. Pero kung sasabihin mo mag-armas kayo, arestuhin mo si Bangag, guluhin nyo ang palasyo, yun, inciting to sedition kasi nag-o-audio ka na. Pero yung mga ganyan lang pala na withdraw to support, hanggang dun lang, wala naman palang kaso yan. Walang inciting to sedition. At least maliwanag. so paano kayo ngayon? What's next for you? Sabi nga ninyo, tuloy pa ang rally, tapos may nagtawag ng One time, big time. Malawakang rally. I think it was Chavit Singson the other day. Are you, sir, are you allied with the group or affiliated with the group of Chavit? Are you looking at one combined mass action or no, hindi? Sa ngayon, wala pa. Wala man namang official invitation sa amin.
sa inyo lang, sa inyo ko lang nalaman ito. Pero the United People's Initiative is open to ally with, for the same, purpose of seeking accountability in government on this massive corruption that we're currently facing. Kasi si Chavit nga nag-press con sa Club Pilipino. Oo, at sabi niya, although wala pa siyang petsa, medyo mahirap nga, wala pa nga siyang petsa eh. Pero sabi niya, isang malawakang rally raw para anong pagkakasabi niya eh? Something about Tapusin na si Bangag. hindi Sabi. tanggalin eh. Oo. I forget the word that he used eh. Para maano na si Pangulong Marcos. Tatanggal yung sinabi. Well, basically, ma-remove. Ma-remove. Yes. Ma-remove. Oo. So, yun. Anyway, sir, FYI lang. Those are the other things that are developing as well dun sa isyong yun. Putangin na, pag tiningnan mo, mas may kaso pa nga si Chavit Singson na inciting to sedition eh. Kasi sabi pa nga ni Chavit Singson, sigurado ako, I'm sure, na matatanggal itong si Bongbong Marcos soonest as possible. Romeo Poques putangin na. Kaya ingat na ingat siya patuloy yung kinakasuhan. Tuloy lang natin konti Yung yun. So, sir, again, going back to your case, sir, what are your plans? Are there any plans already in the offing for major mass actions? Ang mga bugok no kumalma na sa dulo no. Binara kasi ayan tuloy Romeo. So ngayon, we need to, kasi nga mahaba yung holiday season. Oh, yeah. Alam mo na Pilipinas. Mag-meeting kami and, look into how we were able to pursue our advocacy of, seeking the accountability of those who, stole the people's money. Yun lang. Meron ba kayong concerns or any concerns on your part na baka hindi lang kayo ang kakasuhan Marami ng daw inciting to sedition? Baka may iba kayong mga kasamahan na baka sampahan din. Meron bang ganong concern? Meron bang ganong agam-agam o paramdam? Meron nagsasabi na yung ibang kasama namin, si General De Leon ay kakasuhan din daw. Kasi Orly De Leon. De And some Leon. of the others na hindi naman kagrupo natin, pero the same mga leaders ng mga protest groups. So again, this only shows na ano ba ito, parang mali kasi ang dapat kasuhan, ang dapat ikulong, dapat i-detain ay yung mga nagnakaw sa bayan. Yun ang Correct. matagal natin inaantay. Hindi itong mga nagpuprotesta ng maayos. Kaya ginagaranti ng Constitution natin yung Freedom of ventilation expression. of our grievances against government. Hindi naman bawal yan eh. It's a political exercise. Pero again, nakakalungkot lang dahil sa amin nakafocus yung kuwan ng gobyerno. Dapat i-focus nila diyan sa mga nagnakaw ng mga bilyon-bilyon na yan sa gobyerno. Tama. Yan dapat ang unang makasuhan, makulong. Mga congressman na yan. Hanggang ngayon, wala pa. Sabi, before New Year, before Christmas. Tapos ng New Year, wala pa rin. So dapat doon dapat mag-focus ang government. Hindi sa amin Actually, na sir, nag-ventilate. Pati kami sir, nag-intay dun sa nga, Kumalma lang mga animal. Wala pa rin. Yun na nga eh. Sir, So, everybody wants accountability. Mapanagot yung mga nagnakaw sa gobyerno. Sir, I know you're already retired, no? Pero syempre may mga naririnig ka pa rin namang information na nangyayari doon sa loob. I wonder kung meron po kayong nahihimigan pa rin ng mga unsatisfied uniformed personnel dun sa nangyayari ngayon. Especially, kasi di ba yung mga nakakalipas na buwan, matunog yung issue ng destabilization. Although humupa na rin naman, hindi na rin naman nag-iingay ngayon. Pero baka po may nauulinigan kayo ng mga unsatisfied. Marami talaga, yung mga pulis, mga military, Pilipino rin yung mga yan eh. Di ba? May mga pamilya rin yung mga yan, may mga anak, may mga ganon. So, lahat naman tayo, kasi matindi itong corruption na ito eh. Kung hindi ka nagagalit sa ganyang klaseng corruption, Hindi ka Pilipino. bilyon-bilyon, trilyon na nga, hindi ka Pilipino. Tama. Pinapayagan mo lang ba na ganon?
walang hiyain, lapastangin, mga ganon. Yung mga taong pinagkatiwalaan natin, yung mga Binoto. taong binoto natin para pagserbisyoan tayo. Anong ginawa? Sa halip na serbisyoan tayo, Nakaw. uwi na lang, hiya pa tayo. Sinira nila ang tiwala natin. Nagtaksil sila sa tiwala ng taong bayan. Ninakaw ang pera ng taong bayan. Paano naman ganun? So, yun. Yung mga sundalo at pulis, Marami talagang mga uniform personnel active or retirado ang dismayado na. Kahit sino, putang ina, kung ganito naman ang takbo ng ating gobyerno, may nagnakaw, nangungurakot, hindi nakakasuhan, hindi napaparusahan. Yung mga sumisigaw ng dapat makulong ang mga kurakot, yan tuloy yung kinakasuhan. Yan tuloy yung pinupusasan. Kaya nga sabi po ni General Pukis dyan, kasi may nagsabi, bakit nagpapapusas ka, General Pukis? Kasi military siya, di ba? Oh. Sabi, meron nagsabi sa akin na bakit daw ako nagpapapusas, general ako. Sabi niya, hindi ako ang pinusasan, kundi ang demokrasya sa ating bansa mismo. Yung malayang pamamahayag, yung gusto mong managot ang dapat managot, yan talaga yung putang ina, yun yung pinusasan ho nila, yung freedom of speech, yung demokrasya. Naghanap po kasi ako ng mga post na ano ba talaga yung post ni General Pukis kung bakit nakasuhan siya ng inciting to sedition. Maraming post Pero nagsabi, ito yung post niya bago siya inaresto. Pero yung kaso kasi na inciting to sedition, medyo nauna na yon kaysa post na yon. Meron akong nakita, ito galing sa kanyang social media. Pakinggan po natin, baka ho ito. my fellow cavaliers, brothers and sisters in the long gray line, hear this, not with your rank, but with your conscience. Our country is bleeding and it needs our help. A cancer of massive, pervasive, and mafia-like corruption has spread across the entire government, robbing our people of lives, homes, livelihood, and even hope. Draining our treasury, burying us in debt, driving investors away, dragging our nation toward economic collapse, and inflicting more pain and misery on millions of our struggling fellow citizens. And the harsh truth is this: corruption thrives because too many good men and women choose to remain silent. But we, PMA graduates, were not raised to be silent. We were forged into an ideal under one sacred banner: courage, integrity, loyalty. We swore an honor code that says, we will not lie, we will not cheat, we will not steal, nor tolerate those who do. Yet today, by our silence, we have tolerated the liars, we have tolerated the thieves, we have tolerated those who plunder our nation. What happened to the courage we once carried with pride? What happened to the loyalty we pledged to the Filipino people? What happened to the integrity we said was non-negotiable? My fellow cavaliers, this is the moment when the country looks to us again, not for power, not for force, but for moral leadership. Let our indignation be heard. Let our outrage be unmistakable. Let us prove that the PMA still produces men and women whose integrity cannot be bought or silenced. Let's stand up, speak out. Let us reclaim the honor that shaped all of us. And so I end with one challenge, a challenge that we all know
only a true cavalier can answer. Are you all right, sirs? Mabuhay ang sambayanang Pilipino. Mukhang yan yata mga kabisdak yung mga post na yan kasi medyo mabigat na yung mga sinasabi niya dyan. Hindi natin alam kung yan ba, pero talagang baon na baon yung kanyang mga panawagan dyan sa ating mga Pilipino, hindi lang po sa mga ordinaryong Pilipino, kasama po ang mga uniform personnel. Kaya heto po mga kabisdak, mukhang lalayasan na po si Bungit ng siyam na gabinete. Meron umanong namumungrigo doon sa Palacio de Polvoron. Patay tayo dyan. Pakinggan natin ang balitang ito. Pasok! May isa na naman daw rigodon sa administrasyon at siyam na cabinet officials ang posibleng malaglag umano. Ano naman kaya ang sagot ng Malacanang dito? Narito ang agenda report ni Leanne Bustillos. Siyam? Kapapasok pa lang ng bagong taon, tila may panibagong balasahan na naman sa gabinete ng Pangulo ayon sa Politico.com. Dahil sa pagbagsak ng Trust and Approval Rating si PBBM, malakihan ang cabinet shake-up at siyam na kalihim ang nanganganib umano. Kabilang sa siyam na ahensya ang Departments of Health, Education, Foreign Affairs, Tourism, Transportation, Information and Communications Technology, Dami. Public Works and Highways, Economy, Planning and Development, at Bureau of Customs. Pero sa siyam na ito, si Health Secretary Ted Herbosa umano ang nasa bingit ng pagkakatanggal. Ayon sa source ng Politiko, basihan daw ng Pangulo ang mga kontrobersya sa DOH bunsod ng sunod-sunod na reklamo laban kay Herbosa. Sa ngayon, may mga nakabinbin na reklamo laban kay Herbosa kabilang ang complaint ng Alliance of Health Workers dahil umano sa unauthorized release ng 44.6 million pesos worth of psychiatric drugs sa Rotary Club ng Quezon City na hindi naman lisensyadong maglabas ng mga gamot. Nang tanungin ng Malacanang, wala pa raw nakakarating na ganitong balita sa kanila. Pero dahil dati naman nang sinabi ng palasyo na under constant review ang performance ng cabinet secretaries, we are making our performance at the discretion of the President. So, depende na po yan kung ano po ang makikita ng Pangulo. Pero as of now, wala po, Putang po ina, tayo andyan na naman nababalitaan. Wala pong ipinararating Chappy. na magkakaroon po ng cabinet revamp. matatandaan na ang latest evictee sa gabinete ng Pangulo, sina dating Executive Secretary Lucas Bersamin at Budget Secretary Amena Pangandaman noong November 2025 ay kasunod ng aligasyon ng kanilang pagkakadawid sa flood control corruption scandal. Ayon sa source ng Politiko, damage control ang tinitignan ng Pangulo sa umano'y nagbabadyang balasahan. Para sa agenda, Liam Bustillos, Billionaire News Channel. So may tanggalan talaga, no? Alam mo kung ako gabinete ni Bungit, unahan ko na tong animal. Oh, nasaan ka na, Amina Pangandaman, kumanta ka na, kakanta talaga ako. Dahil katanggalin ako. Kasi alam na natin, ganun ang gagawin nun nila. Mamimili sila ng sacrificial lamb. Siyam yan ha, na gabinet secretary, sisirain ka nila yan. Gawin ko yung ginawa ni Bunuan din, oh. Lumayas ako hanggang ngayon hindi pa babalik, pero putang ina, bago ka lumayas, siguraduhin mo muna na kukanta ka. Paglayas mo, gawa ka na ng video. Gawa mo ng video, layas ka na. Punta ka na sa ibang bansa. Pag nandun ka na sa ibang bansa, mag-post ka na. I-post mo yung video mo, kanta mo lahat. Martin Romualdez, Bongbong Marcos, sino ba yun? Elisa Marcos, Sandro, pati yung kanyang putang ina, bayaw, sumasali rin sa paglilima sa Kaban ng Bayan eh. Mantakin mo yung Siyam, no? Siyam, Siyam. 19, si Pangandaman, 11, si Bunuan, 12, Executive Secretary Bersamin. Imposible sa 12 iyan, no? Ayun, kahit ni isa, hindi kakanta. Pag meron lang kumantang isa dyan, putang ina, tama talaga yung sinasabi ni Chavit Singso, nababagsak si Bungit. Matatanggal talaga yan, soonest at possible. Kasi, kung ganun rin naman, sisirain rin naman ng pagkatao ko. Pero sa nakikita ko ngayon, mukhang meron pang damage control, no?
No, itong Palacio de Polvoron, ninahandle tong sila na Amina Pangandaman, Executive Secretary, dating Executive Secretary Lucas Bersamin, kasi pati yung apo niya, kasabwat din dito sa pangungurakot. Tumahimik kayo, tumahimik, huwag kayong mag-alala. Kami bahala sa inyo. Parang Saldico ba, style, no? Nung una, sinabi nila kay Saldico, relax lang kayo. Ako bahala, kami bahala sa iyo, Saldico. Huwag kang mag-alala. So later on, putang ina, nagkabulilyosuhan na, nagiging sacrificial lamb na itong si Saldico at naging collateral damage. Pero magugulat ka, no? Nakakarinig pa ba kayo ngayon ng balita tungkol kay Saldico at Martin Romualdez? Wala na, di ba? So ano yun, nagkaarigluhan na. Nagkasundo na yung kampo ni Bungit, no? At kampo ni Saldico. Kasi hindi naman na nagsasalita si Saldico. Hindi na rin si Saldico ang laman ng balita ngayon. Hindi na rin napag-usapan yung mga animal. Pati yung ICI, wala naman ang ICI. Paano gagana yung ICI? Isa na lang yung natira. Yung iba nagsilayasan na, nagsialisan na. Tangina, wala na Mukhang makakalimutan na yung totoong mastermind Saan ngayon nakatutok? Puro diskaya yung balita, diskaya. So ngayon ito, diversionary tactics na naman. Tinira na naman si Pukis para ma-divert yung issue, yung mainstream media nakatutok. Mali-mali pa yung balita. Kaya daw kinasuhan ng rebellion pa sinama, inciting to sedition dahil daw sa rally. Yung pala, hindi yun ang totoo. Putang ina, no? Ang tindi talaga gumawa ng cover up. Ang gusto nating mapanagot si Martin Romualdez, Saldico, Bungit, kasama ka dito. Nasabi nga ni Chavit Singson, 3 yung mastermind dito Si Bungit, si Tambaloslos, at si Saldico. Dahil yan sila, alam nila lahat yan. Sila lang 3 ang nakakaalam. Pero wala na hong balita patungkol dito sa buwayang si Martin Romualdez. Napakatahimik na Nabusala na yata ng gobyernong nakangiwi ang panga dahil bilyon-bilyon, trilyon-trilyon na po ang kanilang kinukurakot sa kaban ng bayan. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas,
ilog mo, may pag-asa.